inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Evening Edition, araw ngayon ng Miyerkules, Enero 7, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, Notorious Abu Sayyaf at urban terrorist group leader na aresto sa Mazilan. Dining hall sa pagbisita ng Santo Papa sa Tacloban City magiging simple lamang daw. Ruta ng prosesyon sa itim na Nazareno sa Biyernes babaguhin dahil yan sa sunog ng malaking gusali. Mga lansangan ng Maynila nagsikip dahil yan sa prosesyon ng mga replika ng Nazareno. Lalaking nag-post hinggil sa indiscriminate firing sa Narvacan, Ilocos Sur, nag-public apology na. Guardia patay matapos holdupin ang isang pawn shop sa South Cotabato kaninang hapon. 5 taong gulang na bata na magbabakasyon sana sa Boracay hinostage sa Aklan. Pagpapalaya sa 3 pulis na binihag ng mga NPA sa Surigao del Norte, tuluyan ang ipinagpaliban dahil yan sa pagmamatigas ng militar na itigil ang kanilang opensiba. 20 anyos na babae linangumuna sa droga bago hinalay sa Quezon Province. Suspect tinutugis na ngayon. Sa international news, Pentagon aminadong posibleng nadamay ang mga sibilyan sa airstrike laban sa ISIS habang Indonesia may contingency plan sakaling hindi makita ang black boxes ng AirAsia plane. Sa sports, World Boxing Council o WBC nangangamba na baka hindi matuloy ang mega fight ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na magiging dahilan upang mawala na ng gana ang world boxing fans. Sa showbiz, MMDA Chairman Tolentino ipinagmalaki ang record-breaking nakita ng 2014 Metro Manila Film Festival habang Jeneline Mercado dedma sa mga kritiko niya sa pagiging Best Actress. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Napapanood din sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ito po ang inyong anchorman, si Bombo Vince Villar. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, magtungo tayo ng Basilan kung saan isa pong Abu Sayyaf o Notorious Abu Sayyaf at leader din ng urban terrorist group ang naaresto ngayong araw lamang. May detalye live si Bombo Marilyn De Los Santos. Naaresto sa joint operation ng PNP at militar ang isang lalaki na kasapi umano ng bandidong Abu Sayyaf Group at tumatayo rin na leader ng urban terrorist group sa may barangay Marang-Marang sa munisipyo ng Tunisi, Basilan. Ayon sa report mula kay Colonel Eliglen Villaflor, Commander ng 64th Special Forces, kinilala nito ang nahuling suspect na si Imran Dayong Mijal alias Bo. Nasugatan din ang suspect matapos tinamaan ng bala sa kanyang braso nang subukang lumaban sa mga operation na team. Ang lumalabas nga sa record ng militar, ang suspect ay responsable sa seri ng mga kriminalidad katulad na lamang ng bombing, liquidation, kidnapping, ambush at extortion. Kumisan, naharap na ito sa ilang warrant of arrest. Na-recover nga mula sa suspect ang isang unit ng M16 rifle, isang magazine na may mga bala. Kasama rin sa mga nakuha ay ang isang hand grenade, isang unit pa ng caliber .20 pistol at 4 na magazine na puno din ng mga bala. Sa ngayon ay nilalapatan na ng luna sa ospital ang suspect at inasahang isa sa ilalim sa tactical interrogation. Yan ang ulat mula sa Western Mindanao. Ito si Bombo Marilyn De Los Santos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo. Bombo Marilyn, nakita ko kasi sa larawan na ipinadala mo rito sa news center na sugatan yung naturang leader na yan, ng terrorist group na yan. Nakipagbarilan pa ba yan? May mga kasama pa ba yan na nakatakas din, Bombo Marilyn? Nakipagbarilan niya siya sa mga pulis at mga sundalo ng isagawang operasyon. At sa ating nakuha ng informasyon ay inaalam ngayon ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng sinasabing kasama niya na nakatakas na sa ginawang operasyon. So sa ngayon na ay patuloy din ang sinasagawang investigasyon ng ating otoridad
para matukoy din kung saan napapunta itong kanyang mga kasamahan na katakas sa operasyon kaninang umaga. Oo. Pakirikap lang sa amin, Bombo Marilyn, ano bang mga kaso o insidente ng terroristic activities dyan sa bahagi na yan ng Mindanao ang kung saan na-involve itong naturang terrorist group leader na ito? Yes, isa talaga sa tinutukoy ng militar ay itong bombing. So alam na nga natin na simula pa nung nakaraang taon hanggang ngayon, kung saan kanina nga ay may naputulan na ng paa diyan sa Basilan na tinamaan nga ng landmine sa isang rubber plantation. So isa daw ito sa mga gumagawa at nagtatanim ng bomba sa iba't ibang mga lugar at sa rehiyon. Katulad na naman sa Basilan, maalala natin na kung saan parte sa Basilan ay nakarecover ng IED o Introduced Explosive Device, kung saan ang iba ay sumabog, ang iba naman ay na-detonate ng ating pulis at mga sundalo. Okay. Maraming salamat, Bombo Marilyn. Yes, mula pa rin dito sa Western Mindanao, ito si Bombo Marilyn Dos Santos Nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Ang Malacanang ay naniniwalang sasadyain din kahit na mga hindi Katoliko ang Santo Papa, samantalang hindi pa naman masabi kung may kinalaman sa papal visit ang pagkakaresto ng isang Abu Sayyaf sa Basilan. Narito ang report ni Bombo Raymond Dinaza. Naniniwala ang Malacanang na kahit ang ilang hindi miyembro ng simbahang Katoliko ay excited kung naghahanding makita ang Santo Papa. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, ilan ngang non-Catholic faith leaders ay kasali sa ilang events sa Pope Francis, particular sa University of Santo Tomas o UST. Ayon kay Lacerda, pangunahin nilang konsiderasyon ang buhos ng mga pataya na abutin ng milyong-milyong katao. Kaya nag-iusap sila sa pangunawa at kooperasyon sa urban na seguridad. Samantala, bumubin sa hindi pa naman masabi ng Malacanang sa ngayon kung may kinalaman nga ba ang pag-aresto sa isang leader ng Abu Sayyaf Group sa Basilan sa pagbisita ni Pope Francis dahil wala naman daw namumutor ang intelligence community na banta mula sa anumang teroristang grupo. Natong bahagi na pahayag ni Secretary Lacerda. Well, we're focused on the preparation of the papal visit, a number of things that we really have to look into, the security of the safety of the Pope, and also crowd control. You would see there's several activities which you would expect huge crowds, and so this is going to be an exciting time for the country, especially for the Catholic faithful. In order for this to be successful, we certainly need the cooperation of each and every individual who will be attending. My understanding also is that there are a number of non-Catholic who are also just as eager to attend and grace some of the events of the Pope, especially SOJ. We have not received any threats in so far as what we're focused on really is on the preparations, making all the events orderly. Ang bahagi na pahayag ni Secretary Edwin Lacerda mula sa Malacanang, Bombo Raymond Dinaza para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, mga kaibigan, ang ruta raw ng prosesyon sa itim na Nazareno sa Biyernes ay babaguhin dahil yan sa sunog na nangyari sa Maynila. At ang mga lansangan naman ng Maynila ay nagsikip daw dahil sa prosesyon ng mga replika ng Nazareno ngayong araw yan. May detalye si Bombo Dennis Hamita. Napilitan ng Nazareno de Quiapo organizers na baguhin ang ruta ng prosesyon sa darating na Biyernes, Enero 9, taong 2015 dahil nga sa malaking sunog na naitala sa lungsod ng Maynila simula kaninang madaling araw na hanggang ngayon ay may nakikita pang usok at apoy. Batay sa assessment ng Bureau of Fire Protection at Department of Public Works and Highways, delikado pa rin sa mga deboto ang debris ng nasusunog na gusali ng City College of Manila. Kaugnay nito, nagdulot naman ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang prosesyon ng mga replika ng Nazareno sa lungsod pa rin ng Maynila. Pasado alas 3 nitong hapon, Bombo Beans, nang lumabas ang mga replika sa compound ng Minor Basilica ng Quiapo at binaybay ang mga lansangan sa paligid ng simbahan. Layunin ng pagpaparada ng mga replika na bawasan na
ang mga lalahok sa prosesyon sa mismong Nazareno de Quiapo Feast na mangyayari nga sa darating na araw ng Biyernes. Noong mga nakaraang taon ay naobserbahan ng mga organizers na ang pagsabay ng mga replika ang labis na nagpapabagal sa usad ng prosesyon, kaya umaabot minsan ng mahigit 20 oras mula sa Luneta Park sa lungsod pa rin ng Maynila hanggang sa Quiapo Church. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Pagsusuotin ng adult diapers ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga tauhan na magbabantay sa pista ng itim na Nazareno. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, mas mabuti na ang magsuot ng diaper kaysa umihi ang mga ito sa mga pampublikong lugar. Matatandaan noong nakarang taon na imabot ng halos 19 na oras ang prosesyon, habang noong 2012 naman ay tumagal ng 22 oras bago naibalik sa simbahan ng Quiapo ang ribultong Nazareno. Kung maganda umano ang magiging resulta ng paggamit ng diapers ng kanilang mga tauhan, maaari itong ulitin sa panahon ng pagbisita ni Pope Francis sa susunod na linggo. Mga kaibigan, sino ba ang makakalimot sa ipinost na mga larawan at video ng indiscriminate firing noong kasagsagan ng pagdiriwang ng bagong taon doon po sa Ilocos Sur? At alam niyo po ba ang lalaking nag-post ng indiscriminate firing na yan sa Ilocos Sur ay nag-public apology na raw? Ano kaya ang reaksyon ng PNP? Alamin natin ang balita mula Bombo Radio Vegan. Humihingi ng paumanhin si Drew Lucchino sa mga miyembro ng Philippine National Police na nabulabog hinggil pa rin sa kontrobersyal na indiscriminate firing sa San Antonio, Narvacan, Ilocos Sur. Sa pakikipagpanayam ng Bombo Radio Vegan kay Drew Lucchino, humihingi ito ng tawad sa lahat ng nakakita sa pinost niyang larawan at video clips sa kanyang Facebook account, lalong-lalo na sa mga kapulisan at kay Governor Ryan Singson. Anya, hindi man niya sinasadyang ginawa niyang pag-post sa mga nasabing larawan at video, wala na raw siyang magagawa kundi ang tanggapin ang nangyari. Nagsisisi siya sa ginawa niya at nakahanda siyang harapin ang kahit na anong parusang ipapataw sa kanya. Magugunita na kasama si Drew Lucchino ang kanyang mga kaibigan na sina Ian Christopher Calixterio, Rosel Fontanilla, Cesar Fontanilla, Mark RJ Cabana, Mark Cachola, Jumar Cabreros at Jeronimo Gomez sa nangyaring indiscriminate firing. Samantala, tikom pa rin ang bibig ni PNP Ilocos Sur Spokesman Police Superintendent Leland Benigno hinggil dito. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Eden Berunilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Hinihiling ng Department of Transportation and Communication na amyendahan ng Civil Aeronautics Act of the Philippines para magkaroon ng mataas na multa na ipapataw sa mga airline companies na lumalabag dito. Ayon kay Department of Transportation and Communication Secretary Joseph Emilio Abaya, na ang nilalaman ng nasabing batas ay nagpapataw lamang ng 5,000 pesos na multa, na kung saan ito ay napakaliit lamang para sa mga multi-billion company. Napapaloob kasi sa Republic Act 776 o Civil Aeronautics Act of the Philippines na ang sinumang mga air carriers ang lumabag ay papatawan ng 5,000 pesos na multa kada violation. Nagbunsod ang usapin matapos ang naganap na aberya ng Cebu Pacific noong Pasko na ikinainis ng napakaraming mga pasahero. Sa Iloilo, mga kaibigan, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa lumubog na pump boat noong bagong taon sa naturang lalawigan, kung saan mula 5 ay 6 na po ito ngayon at 2 pa ang patuloy na nawawala. May detalye mula Bombo Radio Iloilo, si Bombo Aiza Piñero. Umakyat na ngayon sa 6 ang patay sa nangyaring trahedya sa dagat sa Carles, Iloilo noong bagong taon. Ito'y matapos matagpuan na ang bangkay ng isa sa 3 missing sa tumaob na pump boat. Ayon kay Coast Guard Iloilo District Commander Domenador Senador, ang bangkay ng 15 anyos sa si Vicente Bartolome ay natagpuan na palutang-lutang sa baybayin ng Naburot Island. Bago natagpuan ang bangkay ng biktima, pinaniniwalaan na ring patay na ito makalipas ang halos 1 linggo na simula ng na-missing. Patuloy naman na
pinaghahanap ang bangkay ng dalawang iba pa na sina Anthony Bartolome at J.R. Bisonio na nauna nang natagpuan subalit natanggal mula sa pagkakatali sa pump boat kaya muling na missing. Matandaan na sakay ng pump boat ang 11 miyembro ng pamilya Bartolome nang tumaob ito habang pauwi sa kanilang lugar sa barangay Asluman, Carles. Nilangoy pa ng ama na si Reynaldo Bartolome ang nasa 4 na kilometro para humingi ng tulong subalit nang bumalik ito, wala na ang kaniyang pamilya. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo ay sa Piniyero nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Patong-patong na kaso ang kinakarap ngayon ng 119 katao sa Office of the Ombudsman dahil sa pagmanipula ng presyo ng bawang dahil sa kartel. Kinilala ni Justice Secretary Laila de Lima ang mga sinampahan ng reklamo na sina Clarito Baron, dating direktor ng Bureau of Plant and Industries o BPI, Merly Bautista Palakpak, officer in charge ng Plant Quarantine Service ng BPI, Luben Quijano Marasigan, dating hepe ng Plant Quarantine Service ng BPI, Lilia Cruz ng Vieva na nakabasis Santa Rosa, Nueva Ecija at 114 na iba pa. Sinasabing lumabag ang mga ito sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pang mga batas. Lumalabas na tumanggap si Baron ng 240,000 pesos noong panahon ng kanyang panunungkulan kapalit ng pag-issue ng 4 na import permits sa isang Lilibeth Valenzuela. Natuklasan pa na may mga nabigyan ng permit kahit hindi kwalipikado sa pamantayan ng pamahalaan. Maliban dito, sasampahan din ng paglabag sa RA 7581 o Price Act o Cartel at Article 186 ng Revised Penal Code on Monopolies sa DOJ si Cruz at 126 na iba pa. Una nang ipinatawag sa Kamara ang mga idinadawit sa isyu ng kartel, ngunit hindi sila dumalo sa congressional inquiry. Mga kaibigan, isa pong gwardiya ang patay matapos na hold upin ang isang pawn shop dyan po sa lalawigan ng South Cotabato kaninang 1:00 ng hapon lamang. Maghibalita tayo mula Bombo Radyo Coronadal kay Bombo April Estocado Cercado. Patay ang isang gwardya sa nangyaring pang-hold up sa Palawan Pawn Shop sa bayan ng Santo Niño, South Cotabato, 1:30 ngayong hapon. Kinilala ang biktima na si Reynaldo Tabarlong, residente ng Maasim, Sarangani Province, na dead on the spot makaraang paputukan ng 2 beses sa ulo habang nakaupo lamang sa labas ng nasabing pawn shop. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Police Senior Inspector Joel Fuerte, ang OIC Chief of Police ng Santo Niño PNP, 2 sospek umano na sakay ng asul na XRM 125 motor ang bigla na lamang dumating at agad na pinaputukan ng gwardya ng nasabing pawn shop. Agad namang ginamit ng mga ito ang daladalang martilyo upang basagin ang mga salamin kung saan nakalagay ang mga alahas. Mabilis na naisagawa ng 2 suspect ang pang-hold up na tumagal lamang ng sobra 1 minuto. Pareho namang naka-jacket at sombrero ang mga suspect na kasalukuyang tumatakas patungong Bay Sarapi ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Tangay ang abot sa 200,000 pisong halaga ng alahas. Dagdag pa ni Fuerte na magkaparehong estilo ng nangyaring pang-hold up sa Ahensya Brillante sa siyudad ng Coronadal ang ginawa ng mga sospek. Ikinalungkot naman ito na walang CCTV ang nasabing pawn shop na maaari sanang makatulong sa mabilis na paglutas ng nasabing krimen. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo April Estocado Cercado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nagkatensyon naman sa isang pantalan doon sa lalawigan ng Aklan dahil sa hostage-taking incident kung saan ang biktima ay isang 5 taong gulang na bata na patungo sana sa Boracay kasama ang kanyang pamilya upang magbakasyon. Mula Bombo Radyo Kalibo, may report si Bombo Andeslin Salazar.
Nagkatensyon sa loob ng Katiklan Jetty Port makaraang i-hostage na isang lalaki ang 5 taong gulang na batang babae na magbabakasyon sana kasama ang kanyang buong pamilya sa isla ng Boracay. Sa pag-review sa footage ng closed circuit television o CCTV sa loob ng pantalan, sinabi ni Mr. Nevin Makirang, Jetty Port Administrator, na habang nakatayo ang bata sa gilid at naghihintay sa pagbalik ng kanyang ama na bumili ng ticket sa pump boat at ang kanyang inay nagbabantay sa 3 pa niyang kapatid, ay bigla nitong hinablot ang bata at itinakbo. Ang biktima ay kinilalang si Princess Gillian Celeste, residente ng Bingawan, Iloilo. Samantala, ang suspect ay kinilalang si Jodelson Biliona, 30 anyos, taga Montalban, Rizal, at pansamantalang naninirahan sa Malay, Aklan. Hinabol umano ng mga gwardya ang suspect, ngunit sinunggaban ito sa unahan ng isang L300 van driver dahilan na nabawi ang bata. Bahagyang nasaktan ang bata sa leeg dahil sa pagkakasakal sa kanya ng suspect. Wala umanong dalang patalim ang suspect nang mangyari ang insidente. Ang bata ay kaagad na dinala sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office at isinilalim sa counseling habang ang suspect ay nasa kustodiya na ng Malay PNP Station. Tinutukoy pa sa ngayon ng mga otoridad kung langos sa droga o may diferensya sa pag-iisip ang suspect dahilan na nagawa niya ang i-hostage ang bata. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Andesling Salazar nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Pagpapalaya sa 3 pulis na biniyag ng mga NPA sa Surigao del Norte, tuluyan na raw na ipinagpalibad dahil yan sa pagmamatigas ng mga militar na itigil ang kanilang opensiba. Mula Bombo Radyo Butuan, may report si Bombo Jelay Madrunyan. Matapos hindi mabigyan ng katuparan ang kanilang demand hinggil sa pag-pull up sa presensya ng militar sa 5 bayan ng Surigao del Norte, nagpalabas na ng desisyon ang National Democratic Front, Northeastern Mindanao Regional Committee o NDF-NMRC. Ayon kay Kauris, tagapagsalita ng nasabing grupo, natapos na kanina alas 12 ng tanghali ang ibinigay nilang palugit sa gobyerno upang mapakawalan sana bukas Enero 8 sina PO1 Marichel Contemplo, PO3 Democrito Pulburusa at PO1 Jory Amper ng Alegria Municipal Police Station. Dahil dito, hindi muna makapagbigay ng tamang panahon at petsang opisyal sa muling pag-release ng walang formal na investigasyon at trial. Magdedepende umano ang kanilang desisyon kaugnay sa pagpapalaya sa National Council ng National Democratic Front of the Philippines. Dili na madayon ang release sa POW ugma. O wala na kakahibalo kung ano sa ma-release. Wala na. Hindi na kami kasiguro kung ipadayon ba ang release without walay formal investigation of trial. Magdepende gini sa decision sa National Council sa National Democratic Front of the Philippines. Ang bahagi ng payag ni Kauris, una nang nanindigan ang militar na walang mangyayaring withdrawal of force dahil noon pa ay nasa nasabing mga lugar na ang presensya ng kanilang grupo. Mula dito sa Bombo Radyo Butuan, para sa Bombo Network News, Bombo Jelay Madrunyan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa Quezon Province naman, mga kaibigan, nakakalungkot ang sinapit ng isang 20 anyos na babae dahil matapos itong languin sa droga ay hinalay pa ng isang lalaki. Ang suspect ay tinutugis na sa ngayon. Mula Bombo Radyo Naga, may report si Bombo Arlene Berdin. Matinding trauma ang nararanasan ngayon ng isang 20 anyos na biktima matapos gahasain ng isang lalaki sa Tayabas, Quezon. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga, nasa loob ng bahay nila ang biktima nang mapansin nito na may tao sa kanilang kusina. Sa pagtataka, tinungo ang bahagi ng bahay at doon nakita ang suspect na kinilala lamang sa pangalan na Juan. Napansin naman ng suspect ang biktima at tinanong kung sino ang kasama sa bahay. Nang mapagtanto na suspect na mag-isa ang biktima, ay doon natin natukan ng kutsilyo sa leeg at tinakot na papatayin. Nabatid na kumuha ang suspect ng isang aluminum foil at doon nilagyan ng white crystalline substance na pinaniniwala ang shabu. Sinindihan ng lighter at persahang pinaamoy ang usok nito sa biktima na naging daan para mawala ng malay at tuluyang hinalay. Nagising na lamang umano ang biktima na wala na kahit na anong kasuotan ang katawan. Kaugnay nito, dumating naman ang asawa ng biktima at napansin na tulala at wala sa sarili ang misis, subalit dahil sa kalasingan ay nagatulog agad ito. Napagtanto at nalaman na lamang ng mister ng biktima na ginahasa ang kanyang misis nang magising at mahimasmasan. Sa ngayon, nakatakdang sa bahan ng kasong rape ang suspect na patuloy pa rin ang pinaghahanap. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Arlene Berdin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Ang pagbisita ng Santo Papa, the Bombo Radio and Star FM Special Coverage. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalang kasyon de Dios. God bless you. Ang dining hall sa pagbisita raw ng Santo Papa sa Tacloban City ay magiging simple lamang. Mula Bombo Radio Tacloban, may special report si Bombo Cindy Wong maghakot. Hindi lalagyan pa ng anumang dekorasyon at magiging simple lang ang dining hall na kung saan manananghalian na si Pope Francis kasama ang 30 mga biktima ng kalamidad ngayong Enero 17. Ayon kay Archbishop John Du ng Archdiocese ng Palo na hindi bago ang mga kasangkapan na gagamitin sa Papa Lunch, kagaya na lang ng mga tinidor, kutsara, plato at baso na kung saan pa ay mismo survivor noong bagyong Yolanda. Ayon pa kay Du na 3 local caterer mula sa Palo ang magluluto at magbibigay ng serbisyo sa pananghalian ng Santo Papa. At kabilang naman sa mga pagkain na ihahain ay ang lechon, adobo, malunggay at prutas. Kasamang mananghalian ni Pope Francis ang 30 mga survivors na kung saan 5 rito ay mula sa Bohol, 5 mula sa Borongan, 5 mula sa Calbayog City at 15 mula sa Archdiocese ng Palo. Dagdag pa nito na aabot naman sa 30 minuto ang nasabing pananghalian dahil gusto ng Santo Papa na magkaroon ng mas mahabang panahon na makipagkwentuhan sa mga biktima ng kalamidad. Kasi yung Santo Papa, he enjoys talking to, listening to people who are in suffering. Ang naging pamahayag ni Archbishop John Du ng Archdiocese ng Palo. Dagdag pa ni Du na makakasama din ng Santo Papa ang mga arsobispo ng Palo, ngayon din si Luis Antonio Cardinal Tagle na kung saan ay mismong magsisilbing interpreter ni Pope Francis. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban at para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cindy Wong magakot para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sumulat kay Santo Papa ang mga pamilya ng mga kamag-anak ng mga political prisoners isang linggo bago ang kanyang pagbisita sa ating bansa. Umaasa mga ito na sa pamamagitan ni Pope Francis ay makakalaya ng kanilang mga kamag-anak. Ilan sa mga sumulat ay ang pamilya ni Renante Gamara na nakakulong sa Campo Crame noong Abril 3, 2012 na kinasuhan ng kidnapping with murder. Ang kamag-anak ng mag-amang sina Amador Cadanap at Guillier Martin Cadanap na coordinator ng Kabataan Party List Group sa Central Luzon ay inaresto sa Caranglan, Nueva Ecija noong Agosto 9, 2014 dahil sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Inilagay nila ang kanilang sulat sa stationaries at ilalagay nila, isusumiti sa tinitirahan o titirhan ng Santo Papa sa pagbisita niya sa bansa sa darating na Enero 15 hanggang 19, 2015. Bombo International News. Ang Pentagon ay minadong posibleng nadamay ang mga sibilyan sa airstrike laban sa ISIS habang ang Indonesia may contingency plan sakaling hindi makita ang black boxes ng AirAsia plane. May detalye si Bombo Lizal Galan. Kampante ang Indonesia na makikita na ang black boxes ng bumagsak na AirAsia Flight 8501. Ito ay makaraang matagpuan nitong hapon ang buntot ng eroplano. Nabatid na ang buntot ng eroplano ay ang kinalalagyan ng black boxes. Natagpuan ito sa pangalawang search area dahil sa posibleng tinangay ng alon. Napag-alaman na pinalawak pa ngayong araw ang search area. Ang pagkakarecover ng buntot ng eroplano ay nagbigay pag-asa sa multinational search team na malapit na ring ma-retrieve ang black boxes at ang fuselage ng Flight 8501 kung saan pinaniniwala ang may natrapang mga biktima. Tiniyak naman ng Indonesia na mayroon itong contingency plan sakaling hindi makita ang black boxes. Ang black boxes ang susi sa investigasyon upang matukoy ang sanhi ng plane crash. Pero ayon sa Indonesian Transportation Safety Committee, kung hindi ma-recover ang flight data recorders, gagamitin na lang kung ano ang data na available batay sa na-recover na ilang wreckage. Sa ngayon, nasa 40 bangkay pa lang ang na-recover mula sa 162 sakay ng eroplano. Ang AirAsia Flight 8501 ay mula sa Indonesia
Indonesia at patungong Singapore nang bumagsak sa Java Sea. Sa kabilang dako, nire-review na ng Pentagon ang ilang insidente kung saan posibleng umanong nadamay ang mga sibilyan sa airstrikes laban sa militanteng ISIS sa Iraq at Syria. Ito ang unang beses na umamin ang US military sa posibleng epekto ng airstrikes sa sibilyan. Ayon sa US Central Command, 18 sa mga insidente ng airstrikes ang kanilang tinitingnan. Sinabi ni Pentagon spokesman Rear Admiral John Kirby na hanggat maari ay ayaw nilang nadadamay ang sibilyan sa military operation. Ilang Pentagon official ang nagsabi na imposibleng walang civilian casualties sa estado ngayon ng air war laban sa ISIS, pero hindi umano makumpirma kung ilan ang eksaktong bilang ng mga biktima. Bombo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ang World Boxing Council ay nangangamba na baka hindi na raw matuloy ang mega fight ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na magiging dahilan upang mawala na ng gana ang mga boxing enthusiast. May detalye si Bombo Kevin Fuentes. Nangangamba sa ngayon ang World Boxing Council o WBC na baka hindi matuloy ang mega fight sa pagitan ng 8th Division World Champion Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Posible kasi umano mauwi sa pagkadismaya ng World Boxing fans kung walang Pacquiao-Mayweather fight. Ayon sa WBC President na si Mauricio Sulaiman, mawawala ng gana at mapapagod na ang mga fans kakahintay kung sakaling hindi agad mangyari ngayong taon ang naturang laban. Una rito, hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng mga promoters na isapinal ang laban ng Pinoy ring icon at undefeated American boxer. Kung maalala, nagsimula pa noong 2010 nang tangkain na pagharapin ang dalawang superstar sa loob ng ring. Samantala, patuloy naman na pinaplansya sa ngayon ang laban kung saan hanggang katapusan na lamang ng Enero ang ibinigay ng kampo ni Pacquiao sa Amerikanong kampiyon para magsalita. Umaasa naman si Sulaiman na matutuloy na sa unang pagkakataon ang big fight ni Pacquiao at Mayweather. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Bombo Showbiz Balita. MMDA Chairman Tolentino ipinagmalaki ang record-breaking na kita ng 2014 Metro Manila Film Festival habang Jeneline Mercado dedma sa mga kritiko niya sa pagiging Best Actress. May detalye si Bombo Nes Gabriel. Kasabay ng huling araw ng 40th Metro Manila Film Festival o MMFF, ibinida ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagiging record-breaking na nasabing festival para sa taong 2014. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino na siya ring nangangasiwa sa nasabing festival, ito na ang pinakamataas na box office record sa loob ng 40 taon ng MMFF. Sa ngayon ay tumabo na ng 949 million pesos ang main competition ng MMFF at nahigitan na ang 936 million record noong 2013. Hindi pa kasama rito ang kinita sa pagtatapos ng film festival ngayong araw na maisusumite sa ahensya. Una nang naiulat na extended pa sa ibang mga sinehan, particular ang top earners sa takilya gaya ng Private Benjamin, Feng Shui, My Big Bossing at English Only Please. Samantala, walang balak si Jeneline Mercado na patulan ng kanyang mga kritiko sa kanyang pagiging Best Actress sa MMFF 2014. Ayon sa English Only Please star, hindi naman kasi lahat ay kaya nitong i-please at malaya ang sinuman sa kanilang mga opinyon. Nabatid na tinalo ni Mercado sa Best Actress Award sina Vina Morales, Chris Aquino at iba pang kilalang aktres. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Narito na ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update. Mahina ang halaga ng piso sa pagsasara ng midweek trading. Naitala kanina ang 45 pesos and 04 centavos kontra sa isang dolyar na mas mababa kung iambing sa 44 pesos and 93 centavos para sa isang dolyar. Ang patuloy na pananamlay ng piso ay epekto ng unti-unting paglakas ng ekonomiya ng Estados Unidos. Samantala, malakas naman ang local stock market ngayong Miyerkules na nagsara sa 7,309.70 overall index. Lumalabas na umakyat ito ng 0.44% o 31 points sa daily record shares.
Ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Queen City Development Bank. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan po ang kabuuan ng ating pagbabalita sa Bombo Network News Evening Edition, araw ngayon ng Miyerkules, Enero 7, 2015. Balikan ko lamang po ang ating mga headlines. Notorious Abu Sayyaf at urban terrorist group leader na aresto sa Basilan. Dining hall sa pagbisita ng Santo Papa sa Tacloban City magiging simple lamang daw. Ruta ng prosesyon sa itim na Nazareno sa Biyernes babaguhin dahil sa sunog ng malaking gusali. Mga lansangan ng Maynila nagsikip naman dahil sa prosesyon ng mga replika ng Nazareno ngayong araw. Lalaking nagpost hinggil sa indiscriminate firing sa Narvacan, Ilocos Sur noong New Year, nag-public apology na. Guardia patay matapos holdapin ang isang pawn shop sa South Cotabato kaninang hapon. 5 taong gulang na bata na magbabakasyon sana sa Boracay, hinostage sa Aklan. Pagpapalaya sa 3 mga pulis na binihag ng mga NPA sa Surigao del Norte, tuluyan ang ipinagpaliban dahil daw sa pagmamatigas ng mga militar na itigil ang kanilang opensiba. 20 taong gulang na babae linango muna sa droga bago hinalay sa Quezon Province. Suspect tinutugis na. Sa International News, Pentagon aminadong posibleng nadamay ang mga civilian sa airstrike laban sa ISIS, habang Indonesia may contingency plan sakaling hindi makita ang black box ng Air Asia plane. Sa sports, ang World Boxing Council nangangamba na baka hindi matuloy ang mega fight ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na magiging dahilan upang mawala na ng gana ang mga World Boxing fans. Sa showbiz, ang MMDA chairman na si Francis Tolentino ay pinagmalaki raw ang record-breaking nakita ng 2014 Metro Manila Film Festival, habang Jeneline Mercado deadma sa mga kritiko niya sa pagiging Best Actress. Sa mga latest pang mga impormasyon, maglagon lamang sa ating official website, ang www.bomboradio.com. Sundan kami sa Twitter at Bombo Radio News. Like kami sa Facebook, facebook.com/BomboRadioPhilippines. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Napanood din po sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ito po ang inyong anchorman, si Bombo Vince Villar, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News.